Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, alamul malaikatil abrar, ang daigdig ng mararangal na mga anghel, at tinatalakay na natin ang marapat na asal ng mga Muslim sa mga anghel, na sila nga ay mamahalin natin, igagalang at pararangalan katulad na kung paano nating minamahal, iginagalang at pinararangalan ang anumang pinaniniwalaan sa Islam. Hindi natin sila ginagawang kumbaga biro o nilalait o inilalarawan sa mga paglalarawan na mayroong pang-iinsulto. Nakabilang nga doon sa mga natalakay natin, syempre yung pagtalakay doon sa paghahambing natin sa mga anghel o pag-uugnay sa kanila ng mga kapintasan. Bawo sasabihin ng tao, bawo yung tao ay galit na parang si Malik na hari o hindi hari, na anghel o bantay ng impyerno, na iniugnay ng tao. Kumbaga yung kapintasan ng sobrang galit kay Malik. Na unang-una, ito ay yun nga, kung sa English blasphemous. Kumbaga hinahamak mo yung relihiyon. At pangalawa, wala namang batayan. Walang batayan ng tao paano niyang nasasabi na ganun magalit si Malik. Okay, wala siyang batayan doon. At yun ay isang mapanganib na pananalita. Yun ay isang mapanganib na pananalita na ito nga ay maaring nauuwi sa kufur o pagtalikod sa Islam o kawalang pananampalataya. Dahil hinahamak ng tao ang anumang bahagi ng relihiyon na ito. Anumang napagtibay na bahagi ng relihiyon na ito. Kasama yun sa Nawaqidul Islam. Minamaliit mo yung pag-aaral, minamaliit mo ang kaalaman, iniisip mo hindi mahalaga, importante, banal ka. Marami yan ngayon. Mga umaarting banal, pero ang kanilang kabanalan ay hindi naman nakaugat o nakapundasyon sa kaalaman. Basta yun lang alam nila sa sarili nila, banal sila. Sarap lang batukan. Sarap lang sapakin yung ganong tao basta ang alam nila sarili nila, banal. Pero wala silang batayan. Hindi sila nag-aaral, hindi nila pinahalagahan ng pag-aaral, minamaliit nila ito, dadaan-daanan lang nila ito. Pero kapag usapin sa relihiyon, gusto nila sila ay nangihimasok. Okay? Lagi ko nababanggit itong mga ugali na ito na kumbaga kamuhi-muhi para hindi natin tutularan, inshallah. Para hindi natin tutularan. Sa Islam, sa banal talaga nasanay na lang yung tao ngayon sa kababawan. Pero kung yung mga sahaba radhiyallahu anhum, walang ganun. Hindi pabanalan ng labanan sa kanila, kundi kabuuan ng aspeto ng relihiyon. Yung mga sahaba, hindi sila napakalayo nila sa atin. Ngayon kahit sino gustong mamuno, gustong maging imam, gusto magturo kung ano-ano. Wala lang, gusto lang nila. Pero kahit wala silang anumang qualification dito. So, pakikitungo natin sa mga anghel ay naayon din sa kaalaman, inshallah. Kaya kailangan pahalagahan ng tao ang kaalaman, ng iba yung pagpapahalaga. Hindi tayo katulad ng mga kuffar na para sa kanila yung kabanalan ng pinakamahalaga, yung aastakang banal. Kaya may kita mo yung kung nakita niyo yung huling post ni Sheikh Amin Puti, yung tungkol dun sa yung damit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan nyo yung video na yon, na yung original na video
tungkol doon. Ano ginawa ng mga Sufi nang hawak nila yung damit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diba? Hinahaplos nila, pagkahaplos, pinapahid sa mukha nila, naghahangad sila ng biyaya doon. Di kupar na kupar, di ba? Walang pinagkaiba doon sa humaplos sa Nazareno, sa Mama Mary. Kaya, ang anumang makita ninyo na ginagawa ng Muslim na nahawig sa relihiyon o pagsamba o paniniwala o pananampalataya ng kuffar, magduda na kayo. Magduda na kayo. Kasi ginaya lang nila yon o kaya bakasyon ng dati nilang relihiyon. At yun nga yung Sufiya, yung relihiyon ng mga Sufi. Ito na yung, kumbaga, fusion, yung pagsasama ng Hinduism, Buddhism at iba pang mga paganong paniniwala sa Islam. Niyakap nilang Islam, pero hindi nila tuluyang iniwan ang kanilang dating relihiyon. Ang relihiyon ng mga Shia, ganun din. Pinaghalo itong Zoroastrianism at kung ano-anong paganong doktrina, pero pinagmukha nilang Islam. Dito sa atin, sa Southeast Asia, ganun din. So nananatili na marami sa mga ritual ng mga pagano, ng mga Buddhist, ng mga Hindu, ang ginagawa ng mga Muslim dito sa Southeast Asia. Malaysia, Pilipinas, Thailand, Indonesia. Kasi nga, wala, nakabanalan yung kabanalan lang yung hangad nila. Kabanalan. Hindi ganon, hindi tayo ganon. Ang ating relihiyon ay nakasalalay sa kaalaman, nakapundasyon sa kaalaman, inshallah. Kahit nga dito sa sa relasyon nga natin sa mga anghel. Nang number 2 nga rito, al-bu'du anid-dunubi wal ma'asi. So, ang tao daw, bilang mabuti niyang pakikitungo sa mga anghel, ay marapat niyang layuan ang mga kasalanan at pagsuway kay Allah. Dahil itong mga bagay na ito, syempre unang-una ito ay ayaw ni Allah. At dahil tayo ay nagmamahal kay Allah, nilalayuan natin ang mga ito. At ang mga ito, eksakto, ay ayaw din ng mga anghel. Kaya kung ang tao ay nagpapahalaga kay Allah at nagpapahalaga sa mga anghel, so iwasan din niya ang mga pagkakasala at pagsuway. Kumbaga, ang tao, ang kanyang pag-iwas sa kasalanan ay nasa antas ng kung ano ang lapit o pagiging malapit niya kay Allah. So kung mas malapit siya kay Allah, mas nahihiya siya kay Allah na gumawa ng kasalanan, kahit siya ay nag-iisa o walang kasama. Nahihiya siya. So ganun din yung tao. Nahihiya siya dapat sa mga anghel. So sinabi nga, a'damu ma yu'dil malaikata dhunub wal ma'asi wal kufru was shirk. Ang pinakamatinding pumipinsala, ibig sabihin pinakamatinding umiinis o kumbaga nagiging dahilan para magalit o mamuhi ang mga anghel ay ang mga kasalanan, pagsuway kay Allah, kawalang pananampalataya at shirk o pagtatambal kay Allah. Walidha fa inna a'dam ma yuhdal lil malaikati wa yurdihim ay yukhlisal mar'u dinahu di rabbihi. Kaya kabilang sa mga bagay na kumbaga maihahandog o may papakita ng tao sa mga anghel, siyempre unang-una kay Allah. Kung gusto niya malulugod sa kanya ang mga anghel, ay marapat na maging dalisay ang tao sa kanyang relihiyon para sa kanyang Panginoon. Sabihin dalisay na wala itong karumihan. Karumihan ng kasalanan, karumihan ng pagsuway kay Allah, karumihan ng kufur at karumihan ng shirk. Wa yatajannabu kulla ma yugdibu. At lalayuan niya ang anumang kinamumuhian ni Allah, na at the same time, syempre, kinamumuhian din ng mga anghel. Walidha fa innal malaikata la tadkhulu al-amakin wal buyut allati yu'sa fiha Allah. Kaya nga ang mga anghel, nauunawaan natin na maaring hindi talaga sila pumapasok sa mga lugar o mga bahay na sinusuway dito si Allah. Na sinusuway dito si Allah. Awallati yujadu fiha ma yakrahuhu Allahu
wa yubgiduhu. At gayon din, maaring hindi sila papasok sa anumang bahay o lugar na naririto ang mga bagay na kinamumuhian ni Allah. Kal-ansabi, wat tamathili, was-suwar. Katulad halimbawa ng mga bahay o mga lugar na merong mga nakadisplay na mga picture o kaya meron ditong nakalagay ng mga estatwa, mga rebulto o mga painting ng mga buhay na bagay, lalong-lalo na. So yung tinutukoy dito na kinamumuhian ng mga anghel na hindi sila papasok dito ayon sa mga hadith, yun tungkol sa painting o picture o estatwa ng buhay na bagay. Kaya nga dapat maingat yung tao doon sa mga bagay na ito. Hindi siya basta-bastang magdi-display ng anuman na bagay na may buhay. Kaso sa Mindanao, yun nga, madalas uso nga yung, yung poster, yung burak, yung sinakyan daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uso yun, na yung kabayo na merong ulo ng babae, tapos merong pakpak ng ibon. Nakadisplay yun madalas sa mga bahay at meron silang paniniwala na swerte daw yun kapag nakadisplay yun sa bahay. Hindi swerte yun, buwisit yun, kumbaga. Hindi naman buwisit sa konteksto ng, kumbaga, malas o swerte. Kumbaga, nagdudulot ng pagkamuhi ni Allah. So, hindi yun, hindi yun swerte. Yun ay nagdudulot ng pagkamuhi ni Allah. So, anumang bahay na mayroong mga rebulto, lalo na yung simbahan. Simbahan na may mga rebulto. At yun nga, sa kasamang palad, so marami ngayong mga lugar ng mga Muslim, marami nang nakadisplay na picture. Punta ka ng Saudi Embassy, nandun nakadisplay picture ng hari, tsaka yung prinsipe, at kung sino-sino pang tao doon. Na para bang nawala na ng saysay ang mga hadith tungkol sa pagbabawal doon. At gayon din, wala takrubu mantulbas bima'siyah kasakran. At gayon din, yung mga tao ay hindi rin lumalapit sa mga taong makasalanan, lalong-lalo na yung mga lasing. Yung mga lasing, hindi raw lumalapit dito yung mga anghel. Ngayon lilinawin natin dito, sa itong mga lugar hindi pinapasok ng anghel, di ba? Kapag merong picture, merong aso, o merong mga rebulto, estatwa. Pero hindi ibig sabihin nito na natitigil yung pagtatala ng mga anghel sa ginagawa ng tao. Okay? So, merong tao na sa loob siya ng bahay na merong rebulto, hindi papasok din yung anghel o merong aso. Pero mga anghel na naglilista ng mabubuti at masasamang gawa ng tao, alam pa rin nila, nakikita naman nila yung ginagawa ng tao doon sa loob. Hindi sila pumapasok. Hindi sila pumapasok sa konteksto ng hindi sila nagdudulot ng biyaya sa bahay na yun, sa tahanan na yun. Kaya nga, ang inyong tahanan kung halimbawang merong rebulto, so tanggalin nyo yun. Kung meron kayong kakayanan na tanggalin yun. Iba, sa inyo naman na bahay yun, di tanggalin nyo. Picture na kasabit, wedding picture nyo ng mag-asawa, tanggalin nyo. Inshallah, wag nyong i-display. Pero kung hindi sa inyo, inshallah, wala kayong pananagutan naman doon. Pero pareho lang, hindi pa rin papasok yung anghel doon. Pero, inshallah, ang iba pang mga bagay, halimbawa yung pagbabantay ng mga anghel sa iyo sa gabi kapag ikaw ay nag-recite ng Ayatul Kursi, pareho lang, matutupad, pero yun nga, maring may epekto yung rebulto na nandun sa loob ng bahay mo. Ngayon, problema rito, madalas yung mga maraming bagay ngayon may picture eh. Bili ka ng gatas, may picture. Gatas ng bata, may picture. Yung laruan ng mga bata, maraming mga hugis tao. So iba, ganun itatago, inshallah. Mahalaga, hindi siya naka-display. Kumbaga nakatago siya. Marami akong libro, kasi may collection ng libro ng history, maraming picture. Talagang tinatakpan ko yung tinakpan ko ng tape yung mga mukha nila, inisa-isa ko yung kahit ganun kalit na mukha, hanggat maaari tinatakpan ko.
yung mukha nila. Takpan ko nung ano. Yung tape na ano na opaque, yung parang painter's tape, ganun tinatakpan ko yung mukha. So takpan hangga't maaari yung mga picture na ano, kumbaga hindi mo maitapon sa labas. Takpan o kaya burahin mo ng ano ng marker, ganun. Ngayon sa laruan ng mga bata, ano kasi, actually dati hindi ako mahigpit yan pero kalaunan naisip ko mas okay din na ano eh. Kung yung laruan ng bata may mata, ganun di, wag nyo basta-basta siyang ipapaano. Ba mga manika, kung hindi nyo maitapon, itago nyo, wag siyang naka-display. Ilagay nyo sa baul, ilagay nyo sa sako na hindi siya naka-display kung hindi naman pinaglalaruan ng bata. Kung gusto niya, doon siya sa labas ng bahay maglaro. Ngayon yung mga bahay, yung mga laruan ng mga bata na sa labas ng bahay na. So pwedeng ganun yung gawin, inshallah. Ngayon yung ibang, yung nasa Saudi pa ako, may yung ibang ginagawa ng ibang ibang tao. Yung stuffed toy, tiyatanggalan nila ng mata. O yun, pwede na yun, sabi ng ibang scholar, tanggalan ng mata. Lalo na halimbawa kasi nung unang panahon sa Saudi, nabutan mo pa yung Mutawa Ahmad sa Saudi, yung nag-iikot, wala na raw ngayon, di ba? So minsan mapupunta yun sa mga gift shop, di ba? Sa mga gift shop, tapos may tinda yung gift shop na stuffed toy, tatanggalin nila yung mata nun. Hindi naman nila kumpiskahin, tanggalin lang nila yung mata. Tapos sabihin nila, pwede na ibenta yun pagka wala ng mata kasi technically wala na siyang, hindi siya maihahalin tulad sa bagay na buhay kapag walang mata o walang mukha. Pero syempre, kung fattakullaha mastata'tum, kung anong pag-unawa mo doon sa dalil, kung talagang ayaw mo kahit kamay, laruan lang na kamay lang, edi ilabas mo ng bahay, inshallah. Ilabas mo ng bahay. Sa tungkol dito sa hindi pagpasok ng mga anghel sa mga lugar na sinusuway dito si Allah, o mayroong mga bagay dito na kinamumuhian ni Allah. Iniulat Ibn Kathir rahimahullah, so sinabi niya ito doon sa kanyang Al-Bidayah wan Nihaya. Yung ngayon kanyang Al-Bidayah wan Nihaya, encyclopedia ito ng iba't ibang mga kaalamang Islamiko, pati history meron doon. Thabita fil hadith al-marwi fi suha wal masanid was sunan. So meron daw hadith na naiulat mula sa grupo ng mga sahaba, pero hindi na binanggit dito yung kung naiulat ba ito ni na Imam al-Bukhari, Imam Muslim o nung iba pa. Basta itinala ito ni Ibn Kathir rahimahullah kasi nangolekta din naman siya ng kanyang mga hadith. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. So hindi raw pumapasok ang mga anghel sa anumang bahay na mayroong larawan dito. Yun nga yung larawan ng bagay na may buhay. Pero kung yung naka-display sa bahay mo, painting ng tanawin, bundok, ilog, dagat, sunset, walang problema. Walang problema, inshallah. So hindi rin sila papasok sa bahay na mayroong picture o rebulto, yung rebulto ng tao o hayop o aso. Ang tinutukoy dito na aso, yung aso na buhay, hindi yung stuffed toy. Kasi stuffed toy, mapapaloob siya dun sa mga sura o mga rebulto, estatwa. Ito tinutukoy dito yung aso na buhay. Siniulat din ni Asim bin Damara mula kay Ali, may dinugtong, wala bawlun. So hindi na pumapasok yung mga anghel doon sa bahay na merong bawlun, yung merong ihi, kumbaga ihi na yung nakakalat lang sa tabi-tabi ng bahay. So yung balikan natin yung hadith kanina. So yung inulat ito ni Ibn Kathir.
meron pala nalaktawan ko pala ito. La yadkhulul malaikatu baytan fihi suratun wala kalbun wala junubun. So junub pala talaga. Junub as in yung pagkatapos ng janaba. So yung junub, kapag meron daw junub dun sa bahay, ay hindi pumapasok dun yung anghel. So kaya nga sa sunnah, kung hindi mo magagawa na maggusul, mainam na makapagwudu ka muna kapag ikaw ay junub. So magwudu ka. Hindi matutulog ka halimbawa na ikaw ay junub. Anyway, sunnah naman yun. Hindi haram. Okay? Pero yun nga, isa yun sa maaaring dahilan na hindi papasok yung anghel doon sa bahay. So dinagdag yung ihi doon, kumbaga, yung ihi na syempre najis, sa mga anghel ay hindi pumapasok doon. At iniulat doon sa panghadith, la tadkhulul malaikatu baytan fihi kalbun aw tamthal. Hindi pumapasok ang mga anghel sa bahay na mayroong aso rito o mayroong mga estatwa. Dito sa hadith na ito, specifically tinukoy estatwa. Pero doon sa iba, picture. As in yung nakadrawing na picture o digitally printed na as in picture talaga, photograph, pareho lang. Painting, pareho lang. Walang pinagkaiba sa mga ito. As isa pang iniulat ni Dekwan Abi Saleh, la tashabul malaikatu rafkata ma'ahum kalbun aw jaras. Ito pala yung kampana, yung jaras. Okay? So hindi raw pumapasok yung mga anghel doon sa grupo ng mga tao, hindi sila sumasama sa grupo ng mga tao na meron daw silang kasamang aso o meron silang dalang kampana. Na dito sa Dahir, sa hadith na ito, ay maaring tinutukoy dito general. Nasa labas man sila ng bahay o nasa loob ng bahay. Pero syempre, naunawaan natin sa ibang paliwanag ng mga scholar na maaring merong dahilan kung bakit may kasamang aso, yung tao. Maaring yung aso, bawa, rescue dog o yung aso canine, nakakaamoy ng shabu, nakakaamoy ng bomba. Maaring hindi sila kasama rito na kinamumuhian ng mga anghel. Pero ang tinutukoy dito, kumbaga yung walang mabigat na dahilan kung bakit sila merong ganon. At yung jaras, yung kampana nga rito, ito nga uling binanggit ko kanina, kampana na kumbaga may kinalaman sa pagsamba ng mga Kristiyano, pero kung kampana o bell, parang sa sorbetero na maliit lang, di ba? Minsan ginagamit siya para sa inilalagay sa leeg ng baka, inilalagay sa leeg ng kambing o ng tupa. Yun hindi ko alam kung pwede ba siya. May silbi kumbaga, di ba? Ang ibang mga pastol nilalagyan nila ng bell yung lalo na yung pinunong baka, lalagyan ng bell. Kasi pagka kumilos yun, susundan na rin siya ng ibang baka. O yung kambing, lalagyan nila yun. Kapag naglakad yun, maririnig ng mga kasama niya, susunod na rin sila kung saan pupunta yung yung kambing. Pero hindi ko alam, itatanong ko pa ito, inshallah. Pero kung nasa loob ng bahay, yung doorbell o yung fire alarm, inshallah, wala namang pagbabawal doon dahil may pangangailangan dito, inshallah. At hindi nga siya katulad ng jaras na ginagamit ng mga simbahan ng mga Kristiyano. At ganyan din, inulat ni Bazar, nandun pa rin to sa mga iniulat ni Ibn Kathir rahimahullah, doon pa rin sa Al-Bidayah wa Nihaya. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salatun la taqrabuhumul malaikatu as-sakran wal mutadammikh biz-za'faran wal junub." 3 tao raw na hindi nilalapitan ng anghel, yung lasing at yung tao na kumbaga napapabanguhan ng saffron
na isang uri ng pabango. At yung junub, yun nga, yung tao na nasa kalagayan ng janaba. Hindi raw sila nilalapitan ng anghel. Ngayon itong hadith tungkol sa napapabanguhan ng saffron, ngayon ko lang ito nakita. Hindi ko pala ito kanina, kumbaga na itanong kung ano eksakto itong Kasi yung saffron, ang alam ko dito, galing ito sa galing ito sa halaman. Kumbaga yung ano bang kulay yun? Yung indigo, galing yun sa halaman eh. Alam mo yung indigo na kulay? Parang kulay blue. Alam mo yung Maynila, bakit tinawag na Maynila? Kasi doon sa Maynila dati, sa Ilog Pasig, maraming tumutubo na nilad na tinatawag. Yung nilad, yun yung indigo, halaman yun na yung katas nun kulay blue na pinangkukulay sa tela. Yung saffron, pwede rin siyang gawing pangkulay sa tela, pero magiging kulay niya orange. Na orange na katulad ng suot ng mga Buddhist na mga monk, ganong orange. At bawal yung suotin sa Islam, yung ganong kulay. Kumbaga. O magsusot ka ng, ibig ko sabihin yung damit na buong kulay orange, yun yung pagbabawal. Halimbawa sa pula, may hadith bawal magsuot ng pula. Bawal yun kung yung buong damit mo pula, pati pantalon mo pula. Pero kung yung polo mo pula, tapos yung pantalon mo naman ibang kulay, tapos may t-shirt ka naman ibang kulay, may chaleco ka ibang kulay, walang problema. Ang doon, ang dahir doon sa pagbabawal yung buong pula talaga na damit. Pero itong saffron, kumbaga hindi ko alam kung yung eksakto yung ibang detalye rito. Pero kung meron mang perfume nga raw na nanggagaling doon sa saffron, sa za'afaran, hindi raw lumalapit ang mga anghel dito. So maaaring may merong kakaibang amoy o ano pa man. Anyway, titingnan ko pa ulit ito, inshallah. So tatlo na hindi nilalapitan ng mga anghel, yung junub, yung lasing, at yung napapabanguhan ng saffron. At ngayon, iniulat naman ito ni Abu Dawud, itong huling hadith inshallah. Iniulat ni Abu Dawud mula kay Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la taqrabuhumul malaika," tatlong tao na hindi nilalapitan ng anghel. Jiful kafir, wal mutadabbik bil khuluq, wal junub illa an yatawadda. Sa tatlong tao raw na hindi lalapitan ng mga anghel, o tatlong bagay na hindi nilalapitan ng mga anghel. Ang bangkay ng kafir na hindi lalapitan ng anghel. So maaaring tinutukoy ditong bangkay kahit yung nakalibing na. Hindi sila lumalapit kasi hahayaan na nila yon na makarating sa kanila ang parusa ni Allah. Pero yun nga sa libingan, maaaring magpapadala si Allah ng anghel doon na kumbaga mananatili doon kasama ng o sa ilang pagkakataon doon sa libingan. Lalong-lalo na sina Munkar at Nakir na darating sa tao, syempre sa anyo na mabuti. Pero yung bangkay ng kafir, hayaan na yun ni Allah na dumating sa kanya ang parusa sa libingan. Yung mutadammik bil khuluq, ito yung tao na ganun din. Yung napapabanguhan sa pamagitan ng saffron. Yung khuluq, isa sa mga tawag sa saffron. At ganyan din yung junub, wal junubu illa an yatawadda. So yung junub daw, liban na lang na siya ay magwudu muna. So hindi raw lalapit ang anghel sa junub, liban na lang kung siya ay makapagwudu. Kasi nga ang wudu ay nagpapagaan doon sa hadath akbar, na dahil dito ay maaari mo nang magawa yung ilang mga bagay na maaring bawal sa tao na nasa hadath akbar. Bawa ikaw ay junub, pero kailangan mong magadan, wala nang oras para magwudu. Kasi pag masungit yung mga kapitbahay mo, malate ka lang ng 1 minuto sa adan, papagalitan ka na. So pwede kang magadan, pero magwudu ka muna kung ikaw ay junub, inshallah. Kasi ang adan, oo, hindi siya bahagi ng sala,
Pero yun nga, dahil papasok ka sa masjid para mag-adan at bawal pumasok sa masjid yung junub, so at least ikaw ay makapag-wudu, inshallah. At least ikaw ay makapag-wudu, inshallah. Para mas maging tama ang pagpasok mo sa masjid, inshallah. Kasi nagiging issue dito sa pag-aadan, yung pagpasok sa masjid. Pero yung yung sa pag-aadan din kasi dhikr din ito eh. Mas mainam na magsasambit yung tao ng anumang pangalan ni Allah na siya ay nasa tahara. Ganun din, katulad ng hadith, yung hindi nag-reply si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa salam kasi siya raw ay junub. Pero pinaliwanag niya yun kalaunan. So ito yung ilang mga bagay na kinamumuhian ng mga anghel. Ang ilan dito ay kasalanan talaga at ang ilan dito ay kumbaga ayaw lang talaga nila. Katulad nung yung paglapit sa junub. At yung iba kasalanan naman katulad yung mga pagiging lasing o yung mga pagkakaroon ng mga rebulto at mga picture sa loob ng bahay, pagkakaroon ng aso at iba pang katulad nito inshallah. Susunod na talakayin pa natin yung iba pang mga mabuting pakikitungo ng tao inshallah sa mga anghel. Dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.